Good day everyone, this is me, Marison Ordas, and today allow me to share about biological control. So what is biological control? Yung biological control po ay ang paggamit ng organisms para po ma-manage yung mga pests at yung mga weeds sa inyong pananim. So sa video ko pong ito, matutunghayan nyo how to rear an organisms na gagamitan natin as biological control agent. At ito po yung organisms na tinatawag nating earwigs. So let's go! I see an amazing place. Feels like a dream. A place of many wonders. And full of life. I open my eyes. Earth is our Pandora. Ito po yung earwigs na sinasabi. So sa pamamagitan po ng kanilang pang-ipit or yung cerci, dyan po natin malalaman kung sila ay babae o lalaki. Yung babae po is straight lang, tapos yung lalaki is mas hubog yung kanyang cerci. Meron po tayong 6 na lalagyan, so magkakaroon din po tayo ng 6 na pares ng earwig, babae at saka yung lalaki. Pero bago po ang lahat, kailangan po nating butas-butasan yung kanilang lalagyan. Aba po, syempre naman, alangan tayo lang yung may karapatang huminga, di ba? Para po mapadali yung pag-record, lalagyan po natin sila ng label. Mabuti pa yung earwig may label, kayo wala. Hoy! At yung susunod, lalagyan natin ng pinaghalong lupa at saka buhangin at pati yung dahon ng niyog, yung medyo black na siya. So, yan yung ilalagay natin. At take note po, dapat medyo mabasa-basa yung buhangin at saka yung lupa. In my case is nabasa ko na po yan. At finally, eto na nga. So, ready na po tayo for hunting. So, pinatawag ko na po yung bungangkan ko para matulungan ako sa paghahanap ng earwig. So, kung makikita nyo, naghahanap kami sa mga puno ng saging. Diyan po kasi sila commonly makikita. And kung iniisip nyo po na sila ay poisonous, yan din po yung akala ko nung una. Pero hindi po. Sila po ay harmless. Sadyang mabilis lang silang gumapang. Kaya mahirap silang hulihin as well as mahirap din silang makita. 2,000 years later. So, grabe, napaka-fearless yung atake natin dyan. So, umakyat na talaga ako ng puno ng nyog. In a sense na kulang pa yung nakokolekta kong earwigs. At bakit po sa puno ng nyog? Isa po yan sa mga area na kung saan makikita natin ang mga earwigs. Dyan po sila commonly naninirahan. So, ayan na nga po, nahuli ko na po yung mga earwigs na kailangan ko. Pero that time po, hindi pa po yan nakaseparate as babae and lalaki ha. Or hindi pa po yan naka-pairing. Kasi po, napakahirap po kasi para sa akin na mag-separate. As in, grabe, napakabilis po kasi nila. Minsan kapag binuksan ko yung lalagyan, lalabas silang lahat. Tapos, yung iba, maiipit sa takip. O, diba? Ang sakit sa ulo, super. So, ito po, spotted po to sa kabilang lalagyan. Grabe, sakit nito sa ulo. Paano kasi pinindot si Anger? Nung napindot si Anger, ayun, na-trigger. O, diba? In that case po, sign na po yan na nag-aaway sila. At meron pong possibility na yung isa po sa earwigs ay mamatay. Kasi po kakainin nyo ng isang earwigs. Marami po kasi sila dyan sa lalagyan na yan. Kaya hindi po advisable na yung lahat ng earwigs ay ilalagay sa isang lalagyan lang. Kaya po kailangan talaga silang i-separate. Grabe lang, sobrang tapang lang. So, after all po, ano po yung ipapakain natin? Dog food po. Opo, dog food po. So, bale, gagawin lang natin is dudurugin natin. So, inilagay ko yan sa plastic tapos dinurog ko gamit yung martilyo. At ayan na po, ready to serve na yung kanilang pagkain. So, kung makikita nyo po, nakalagay po yan sa maliit na peraso ng papel. So, kailangan po talagang nakaseparate yung kanilang pagkain. At isa pa po, hindi po pwede na magtagal yung pagkain nila. Dapat po, after 24 hours is magpapalit ulit tayo ng pagkain nila. Kasi po may possible na magkaroon po ng molds kung tatagal yung pagkain nila. At yun din po yung possible na magiging cause na pagkamatay nila. 2,000 years later. So, kung makikita nyo po, yan po ay ang itlog ng ating earwigs. And sad to say po, hanggang laying egg stage lang po yung inabot ng earwigs ko kasi kailangan na po namin silang i-release.
So, ito na nga po, nire-release na namin ang aming mga earwigs. So, sa mga palm trees and coconut trees po namin sila nirelease. Guided po kami ng aming advisor during that time. Take note po na ang earwig sa isang predator. So, maaari po nilang kainan yung mga insect pests na nagkakos ng damage sa ating palm trees and coconut trees. Yan lamang po. Bye-bye!